Ika-101 kabanata sa pagpapatuloy. Kasikatan ng araw. Makikita kung saan-saan nakatago ang mga gintong barya. May nakuha mula sa ilalim ng swelas ng sapatos. Meron naman sa likod ng tenga. At sa huli ay nasa loob ng bibig. Pagkatapos makuha ang mga gintong tael ay sinabi ng ating bida na ngayong tapos na daw siya sa kanila ay umalis na sila. Makikitang nagtakbuhan papalayo ang mga miyembro ng Blackwater. At sinabi pa ng mga ito habang papaalis ay kailangan daw ba talaga nilang kunin ang lahat. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang hawak na mga supot ay sinabi nito na ang pagnanakaw sa Blackwater Escort Bureau ay nagbigay ng 111 gintong tael at 50 pilak na tael. Nang mapalingon ito sa bandidong kalbo na taga Greenwoods nang sabihin nito na paano daw hahatiin ang kita. Iniabot ng ating bida ang isang supot at sinabing magaling. Heto daw ang 50 pilak na tael. Makikitang nagniningning sa tuwa ang bandidong kalbo nang tanggapin nito ang supot at sinabing paano daw niya mababayaran ang kabutihang iyon. Nasumagot ang ating bida na anong kabutihan ang meron daw sa mga taong magkakasamang gumagawa ng pagnanakaw. Mangyak-nyak itong napahawak sa kanyang mukha at sinabing sa totoo lang daw ay ilang buwan na silang nahihirapan. Kaya wala daw silang ibang magawa. Dahil daw sa kanila ay may mahalaga daw siyang natutunan. At nasabi ng ating bida sa kanyang sarili na siguradong nahirapan daw sila. At sinabi nito sa kalbo na mukhang ang kanilang kuta at mga tauhan daw niya ay hindi pa handa para sa pagiging tulisan. Mas mabuti pa daw na maghanap sila ng mas maayos na kuta. Nanapayuko ito at nagpasalamat sa payong kanyang narinig at sinabing tatandaan daw niya ito. Pagkatapos ay napalingon ang ating bida at napatanong na sila daw ba ang huling natitira. Lumapit ito at iniangat ang telang nakataklob dito. Pagkatapos ay binuksan niya ito. Na makikitang inihagis sa lupa ng ating bida ang sira ng kandado. At hinawakan nito ang kawayang kulungan upang buksan. Iniabot ng ating bida ang kanyang kamay at sinabing pakakawalan na daw niya sila ngayon, kaya lumabas na daw sila. Tinanggal na nila ang mga gapos ng mga bihag. Na nagtataka ang isa sa naging bihag na nagtanong kung bakit daw nila ito ibinibigay sa kanila. At sinagot siya ng ating bida na ang perang iyon daw ay kinita ng mga katulad nilang escort dahil sa pagbebenta ng kanilang mga kamag-anak. Sapagkat sila daw ang pinakakarapat-dapat na magmay-ari nito. Na naiiyak na nagpasalamat sa kanya ang mga taong kanilang nailigtas na sinabi ng isa sa mga ito na paano daw nila mababayaran ang utang na iyon. Na nahihiyang hindi makatingin ang ating bida na sinabi nito na huwag na lang nilang isipin ang pagbabayad. Mag-focus na lang daw sila sa ligtas na pag-uwi. Ayon sa kwento, naging isang mabunga at kasiyasyang misyon bilang escort ang nagawa ng Flying Dragon Hall na walang kinalaman sa pera. Dumako naman tayo sa pavilion ng ating bida. Sa pagbalik daw niya sa Chunyong Escort Bureau ay may isang di inaasahang tao na sumalubong sa kanya. Isang malaking lalaki na tinatawag na Golden Seal Sik Buluon. Makikitang nagbigay galang ang ating bida at nagpakilala dito na siya daw si Lee Jeong-ryong ang pinuno ng Flying Dragon Hall. Karangalan daw niya na makilala siya. Tumawa ng malakas si Seok Bulwon at sinabi nito na ikinagagalak daw niya siyang makilala. Sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na isa ito sa 4 na kilalang escort sa buong mundo ay nagpunta pa sa Hangzhou para lang makilala siya. Sinabi nito habang papaupo na didiretsuhin na daw niya siya na gusto niyang kunin sila bilang guest escort. Na nagulat ang ating bida at napatanong na ano daw. Inilapag ni Seok Bulwon ang isang papel at sinabi nito na yon daw ang bayad sa kontrata. Isang promisoryong tseke na nagkakahalaga ng 1,000 gintong tael. Na kung magiging matagumpay ang misyon at maihahatid ng ligtas ang kargamento, ay bibigyan pa daw niya siya ng isa pang tseke na may parehong halaga. Na ang misyon ay hindi lalampas ng 1 buwan. Habang nakangiti si Seok Bulwon na makikitang pinagpawisan ang ating bida na sinabi nito na teka lang daw muna at sandali. Hayaan daw muna niya siyang huminga ng malalim. Nakatingin ang ating bida sa promisoryong tseke habang naiisip nito na hindi lang daw iyon tungkol sa 1,000 gintong tael. Ibig sabihin daw ang halaga niya bilang isang escort ay umabot na sa antas ng mga kilalang escort. Tinanong ng ating bida kung anong klaseng misyon daw iyon. Nasinagot siya nito na sasabihin daw niya sa kanya kapag nabuo na ang escort team. Tinanong pa ng ating bida na ilan daw ang tao sa grupo. At sumagot ito na hindi pa din daw niya pwedeng sabihin yon sa ngayon.
Napayuko ang ating bida na napaisip ito na sa sobrang sikreto na hindi nito maibunyag ang mga detalye. Kahit na sadyang mapanganib ay naglaan pa din daw ng 2,000 gintong tael. Na sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na ngunit. Nang isinagot niya na tatanggapin daw niya. At sinabi pa nito sa kanyang sarili na yon naman daw ang saya ng pagiging escort pagkatapos ng lahat. Ibinigay na nito sa ating bida ang papel at sinabing mahusay. Ang promisoryong tseke na yon daw ay sa kanya na ngayon. Tinanong ng ating bida na ano daw ang posisyon niya sa escort team. Nagulat ito sa kanyang narinig nang sabihin ni Siok Bulwon na junior escort. Ang habang buhay daw niyang pangarap. Ang maging isang grand escort na nakasakay sa isang marangyang kabayo at naghahatid ng mga mahalagang kalakal. Umiling-iling ang ating bida at nasabi niya sa kanyang sarili na naku. Pagkatapos ng lahat ng iyon ay junior escort pa rin daw siya. Nabigla ang ating bida nang sabihin ni Siok Bulwon na simula ngayon daw hanggang matapos ang misyon. Magiging junior escort niya siya. Mag-empake na daw siya agad at aalis na sila ngayon para hanapin ang pangalawang escort. Na sinabi ng ating bida sa kanya na teka lang senior. Tumalikod na si Siok Bulwon at sinabi nito na tawagin niya daw siyang escort leader. Habang hinahabol niya ito ay sinabi niya sa kanyang escort leader na sandali lang daw wala daw bang pagkakamali tungkol sa posisyon niya. Maririnig sa loob ng pavilion ng Flying Dragon Hall na sinabi ni Siok Bulwon na bibigyan niya siya ng oras na katumbas ng isang insenso para maghanda. Na sinabi ng ating bida na senior ay escort leader pala. Matapos iyon, nakaharap na nila ang tinutukoy ni Siok Bulwon. Tinitingnan ng ating bida ang lalaki sa kanilang harapan at tinanong nito na iyon na daw ba ang pangalawang escort na sasama sa kanila. Higit sa lahat ay bakit naroon daw ang isang taong dapat nasa Tianhai Inn. Sa ika-80 kabanata nang pumunta sila sa Sichuan Province ng Chengdu, ay lumabas ang matanda upang ipaghanda sila ng mainom. Sumagot ang matandang lalaki na kung nasa Hangzhou man siya o Chengdu ay desisyon niya daw iyon. Sinabi ni Siok Bulwon na mukhang kilala na daw niya si Master Hao. Matapos marinig ito ng ating bida, ay bigla itong napatayo at napatanong na ano. Yumuko ito at nagbigay galang at nagpakilala na siya daw si Li Junggryong ng Flying Dragon Hall ng Chunyong Escort Bureau ay bumabati kay Master Hao. Pasensya na daw sa kawalang galang ng tauhan niya. Na sinagot siya nito na walang problema. Umupo na daw siya. Sinabi ni Siok Bulwon na hiniling daw niya kay Master Hao na tulungan silang hanapin ang pangalawang escort. Na nasabi ng ating bida na ganoon daw pala. Sinabi ni Master Hao habang papainom ng tsa na ang dahilan daw kung bakit sila naroon ay ang koneksyon mula sa pamumuno sa mga disipulo ng Peach Blossom Valley. Sinabi pa nito na maayos naman ang mga tao sa Peach Blossom Valley. Baka gusto daw niyang malaman. Sumagot ang ating bida na siyempre gusto daw niyang malaman. May alam pa daw ba siya? Nasabi ng ating bida sa kanyang sarili na narinig niya lang sa mga escorts na umuwi galing Sichuan pero magandang balita. Habang napahawak sa kanyang balbas si Master Hao ay sinabi nito na may kaibigan daw siya sa Peach Blossom Valley na mahusay magpinta na ang pangalan niya na hindi na naituloy ang sinasabi. Dahil sumingit ang ating bida at sinabing ang babaeng yon daw ay si An Yoyo. Ang kanyang talento daw ay napakahusay. Sumagot si Master Hao na tama siya nga daw ang babaeng iyon. Pagkatapos ay hindi na nito itinuloy ang kanyang sinasabi. Nagtataka ang ating bida at sinabi nito na bakit daw siya tumigil sa pagsasalita. Sinabi sa kanya nito na kung gusto daw niya ng impormasyon tungkol sa Hao Gate ay kailangan niyang bayaran ito ng 5 pilak na tael. Nabigla ang ating bida at nasabing ano daw. Kumuha ang ating bida sa supot. Pagkatapos ay inilapag ang 5 pilak na tael. Nagpatuloy na sa pagsasalita si Master Hao na sinabi nito na gumawa daw siya ng mural sa Peach Blossom Valley Hall na naglalarawan ng paglalakbay papuntang Chengdu. Ipininta din daw siya nito bilang isang mahusay na master at lalo ng isang walang kapantay na kagandahan. Napahinga ng malalim ang ating bida at sinabing mukhang maayos naman daw sila. Nang biglang sinabi ni Master Hao na hindi lubos na isa sa 9 na alagad. Na huminto na naman ito sa pagsasalita. Na nagulat na nagtataka ulit ang ating bida na nagtanong na ano daw ang tungkol sa kanila. Nakatingin si Siok Bulwon sa ating bida na takang-taka samantalang tahimik lang si Master Hao na hindi na nagsalita.
Naaasar na sinabi ng ating bida na binigyan na daw niya siya ng 5 tael. Na sinagot siya nito na ibang usapan na daw yon. Naiinis na ibinagsak ng ating bida ang hawak niyang supot at sinabing sige daw sabihin na niya ang lahat ng walang tigil sa pagkakataong iyon. Habang nakakrus ang kamay ng ating bida. Na nakikinig na itinuloy na ni Master Hao ang kanyang sinasabi na isa sa 9 na alagad ang nag-aalaga at nagpapalaki ng mga kalapati upang sanayin ang mga iyon bilang mga ibong mensahero. Sabi nila gusto nilang makipagpalitan ng mga sulat sa isang malayang mag-aaral na sekular. Na ang ibig sabihin ay walang kaugnayan sa relihiyon. Sinabi ng ating bida na mga sulat ganun daw pala. Meron pa daw bang iba? Sinagot siya ni Master Hao na wala na, yun lang daw. Pagkatapos ay mabilis nitong itinago ang supot sa kanyang kasuotan. Hindi makapaniwala ang ating bida na ibinagsak niya ang kanyang kamao sa lamesa at nagtanong na yon lang daw ba talaga. Hindi daw ba masyadong walang kwenta yon para sa isang impormasyon? At siya pa naman daw ang tinatawag na Master ng Hao Gate. Nagkibit balikat lang si Master Hao at sinabi nito na narinig niya lang ang kwentuhan mula sa mga disipulo ng Peach Blossom Valley na nakatira sa Tianhai Inn. Siyempre, mababaw lang daw yon. Nanggigigil sa inis ang ating bida na nasabi nito sa kanyang sarili na ang matandang ito daw. Habang nanggagalaiti pa din ito sa inis ay nagtanong naman si Siok Bulwon kay Master Hao kung natagpuan na daw ba niya ang absolute master level na Japanese warrior na nabanggit niya. Yumuko at napapikit ito at sinabing yon daw ba. Ang isa daw ay namatay 1 buwan na ang nakalipas at ang isa naman daw ay hindi pa natatagpuan. Maaari daw ba niyang bigyan pa siya ng kaunting oras pa? Napayuko na napaisip si Siok Bulwon at sinabi nito na ganun daw ba. Sa kasamaang palad ay hindi na daw niya maantala pa ito. Sumingit ang ating bida at sinabing paumanhin daw sa bagay na yon. At nasabi nito sa kanyang sarili na ang matandang iyon daw ay sinadya talaga siyang pigain ng husto. Habang nakatingin ito sa inabot na supot sa matanda. Na naisip niya na dahil nabigo daw ito sa komisyon at kailangang ibalik ang pera, ay sinusubukan niyang bawiin ang kanyang lugi mula sa kanya. Naisip pa ng ating bida na sandali lang daw. Ang mga kondisyon na binanggit daw nito kanina. Biglang nabuhayan ang ating bida at excited na sinabi nito na sandali. Alam daw niya kung nasaan ang isang taong tumutugma sa mga kondisyong iyon. Nagulat si Siok Bulwon sa kanyang narinig at sinabi nito na saan daw. Nang biglang tumigil sa pagsasalita ang ating bida na ipinagtaka ni Siok Bulwon. At napatanong ito na ano daw ginagawa niya. Mayabang na sinabi ng ating bida na ina-apply niya lang daw ang mga natutunan niya. Napangiti si Siok Bulwon sa sinabi nito. Pagkatapos ay sinabi niya na sige daw. Kung magagamit daw niya ang impormasyong ibinigay niya ay ibibigay daw niya sa kanya ang supot na iyon. Makikitang naiinis si Master Hao nang marinig niya ang sinabi ng ating bida na kung hindi daw magagamit ang impormasyon na binigay niya. At mumisi ito ng nakakainis at sinabing kahit na mabigo ang misyon ay ibabalik niya daw iyon sa Hao Gate Master bilang respeto sa kanilang mga pagsisikap. Dumako naman tayo sa Daseon Hall. Nakapamiwang na sinabi ni Lady Soso na tama daw. May isang Japanese warrior na nakakulong sa kulungan ng Nambong clan. At makikitang nakangiti na iniabot ni Siok Bulwon ang supot sa ating bida. Na napatanong si Lady Soso na ngunit bakit daw. Habang nilalagay niya sa kanyang kasuotan ang supot ay sumagot ito na nais daw niyang makilala ang mandirigmang iyon. At dito na po nagtatapos ang ika-101 kabanata. Ika-102 kabanata sa pagpapatuloy. Sa Daseon Hall maaririnig ang nagulat na tinig ni Lady Soso nang sabihin nito na ano daw. Kumukuha sila ng dayuhang mandirigma para sa isang escort mission. Nagtataka pa nitong sinabi na anong klaseng escort ang kailangang may ganun. Lumingon ang ating bida kay Siok Bulwon at sinabi nito na ganun na nga daw. Pagkatapos ay nasabi niya sa kanyang sarili na kahit din daw siya ay hindi din niya alam. Bukod pa daw doon, kung malalaman ng mga tao na ang leader ng Flying Dragon Hall ay naging isang karaniwang bodyguard, ay magiging katawa-tawa daw siya sa lahat. Itinaas nito ang kanyang kamay at pinaliwanag na hindi daw niya maaaring ibunyag ang mga detalye. Pero ganoon pa man daw ay pwede daw ba niyang pakawalan ang dayuhang mandirigma? Sumagot si Lady Soso na ginawa daw yon na hostage upang pigilin ang kanyang mga tauhan sa pagpipirata.
At hindi basta-bastang pakakawalan daw iyon ng kanyang lolo. Sinabi ng ating bida na naiintindihan niya daw. Kung ganun, ano daw ang dapat niyang gawin? Nilagay ni Lady Soso ang kanyang kamay sa kanyang baba at tumingin ito ng kakaiba na may mukhang may binabalak. Na sinabi nito na hindi naman daw sa wala ng paraan at gayon pa man daw. Na nahuhulaan na nito ang binabalak na namang gawin ni Lady Soso at sinabi nito na huwag daw niyang sabihin. Na yun nga daw ba ang iniisip niya, hindi daw ba? Itinaas ni Lady Soso ang kanyang daliri at sinabing kakausapin daw niya ang kanyang lolo sa kondisyon na sasama rin daw siya sa escort mission. Nasinigawan siya ng ating bida at naiinis na sinabi nito na hindi daw pwede. Pinagsabihan siya ng ating bida na hindi daw niya nga alam kung tungkol saan yon. Na nang-aasar na tinanong siya ni Lady Soso na pero siya daw ba alam niya, hindi daw ba? Na sinagot siya nito na siyempre alam daw niya. Na sinabi ni Lady Soso na kung gayon ayos na daw. Bigla itong kumaripas ng takbo at sinabing magpapalit daw siya ng kasuotang pang-escort. Na hindi na ito napigilan ng ating bida na napatanong na sandali lang daw, anong kasuotan pang-escort ang tinutukoy daw nito. Makikita ang pavilion ng Nambuong Clan. At ang tatlo ay nakatayo samantalang ang ating bida at ang Golden Seal ay yumuko upang magbigay galang. Nagpakilala si Siok Bulwon at siya daw ay mula sa Shandong. Nagpasalamat ito dahil sa pagbibigay daw ng oras para sa kanya ngayon. At sa huli, nagdala siya ng magandang problema. Nasa likod si Lady Soso na nagniningning sa tuwa. Masayang sinabi ni Lightning Sword Yoryong na marami na daw siyang narinig tungkol sa Golden Mark Escort Agency at matagal na daw niyang nais na makilala sila. Ikinagagalak niya daw ito at maupo na daw sila. Yumuko ang ating bida pagkatapos nitong sabihin sa kanya na gayon din daw na binabati niya siya sa opisyal niyang pagiging pinuno. Narinig daw niyang kinilala na rin ang kanyang kalayaan sa pamamahala. Na sumagot ang ating bida na lubos daw siyang nagpapasalamat at nagpapakumbaba. Sa hapagkainan ay sinabi pa ng lolo ni Lady Soso na hindi lang iyon ang dapat ipagdiwang. Narinig din daw niya na natagpuan niya ang kayamanang itinago ng sinaunang demonic sect at naging lubhang mayaman. Na napatanong ang ating bida na paumanhin daw. Paano daw niya nalaman iyon? Tumawa ito at sinabing kumalat na hanggang doon ang balitang ang Wind and Flying Dragon ay nakakuha ng ginto. Nang biglang sumingit si Lady Soso at sinabi nitong mayroon pa nga daw siyang 5 barko. Napatanong ito at sinabing 5 barko. Plano daw ba niyang pasukin ang transportasyong pang-ilog? Napahawak sa kanyang baba ang ating bida at sumagot ito na oho daw dahil narating na ng pagpapalawak ng mga ruta sa lupa ang limitasyon nito at bumababa na ang kahusayan. Kaya, plano daw niyang pagdugtungin ang Huguang at Jiangdong sa pamamagitan ng Ilog Yangtze upang magdala ng bigas at asin mula roon. Sinabi ng lolo ni Lady Soso na ang pagpasok daw sa transportasyong pang-ilog gamit ang Yangtze ay isang bagay na hindi pa nagagawa ng kahit anong escort agency sa buong kontinente. Na maging ang kanyang ama daw ay hindi naglakas loob subukan iyon. Naniniwala daw ba talaga siya na kaya niyang tahakin ang isang landas na hindi pa nalalakaran ni Numan? Sinabi ng ating bida na hindi daw niya sigurado. Na tinanong siya ng lolo ni Lady Soso na gayon paman, ay nagsimula pa din daw siya sa isang napakalaking pakikipagsapalaran ng walang kasiguruhan. Sumagot ang ating bida na may isang kailangang gumawa daw ng unang hakbang. Na kahit ang Celestial Dragon Escort Agency ay sinimulan ng unang pinuno pero sa sumunod na henerasyon lang nailagay ang karatula. Habang nakikinig ang mga magulang ni Lady Soso ay patuloy pa din sa pagpapaliwanag ang ating bida. Na kahit na madapa daw siya sa daan ay may susunod na henerasyong magpapatuloy kung saan siya bumagsak. Natutunan daw niya na ang pagpapatakbo ng negosyong pamilya ay nangangahulugang pagtingin sa hinaharap sa loob ng 100 taon. Makikitang napangiti si Lightning Sword Yoryong sa sinabi ng ating bida. At sinabi nito na sa mga ugat na napakatatag bakit daw mag-alala sa mga anino na ibinabato ng buwan. Na kahit kailan sa buhay daw niya ay hindi pa siya nainggit sa kahit sino pero ngayon naiinggit daw siya sa escort king at sa isang matandang pulubi. Nang maalala nito at nagtanong na teka daw, nabanggit nila na gusto nilang kunin ang dayuhang mandirigmang nakakulong sa main house. Tama daw ba? Na sinabi nila na para daw yon sa isang espesyal na escort mission. Na nagtataka ang ating bida at napatanong sa kanyang sarili na ano daw. Dahil sa sinabi nitong hindi inaasahan. Sumagot si Seok Bulwon na oo tama daw yon.
Sinabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na una daw, mahalaga na makakuha ng pahintulot para sa dayuhang mandirigma. Bumili pa nga daw siya ng regalo na inirekomenda ni Miss ng buong kung sakaling hindi ito pumayag. Saka, si Lady Soso mismo ay nag-alok na tumulong kaya, kahit papaano daw ay umaasa sila. Na malugod naman itong sumagot na sige. Nasa totoo lang daw ang pagpapanatili sa kanya doon ay naging abala na rin. Kaya ayos na rin daw yon. At mukhang ang kanyang mga tauhan na aktibo sa Yellow Sea ay nagkalat na rin. Nanlaki ang mga mata ng ating bida at ni Siok Bulwon sa gulat at magkasabay pa nasabi ng mga ito na ano daw. Na hindi makapaniwala ang dalawa dahil sa mabilis nitong pagsangayon. Na nagtataka na lang na nasabi ni Lady Soso na lolo. At pagkatapos ay tumawa ito. Naiinis na nilingon ng ating bida si Lady Soso at pabulong na sinabi nito na ang sinabi daw niya ay hindi basta-basta papakawalan yon ng kanyang lolo. Hindi makatingin si Lady Soso na napahawak na lang sa kanyang ulo na sinabi nito na dahil daw siguro. Nang maputol ang usapan ng mga ito at napatingin paharap ang ating bida nang magsalita ang Lightning Sword. Na ngayon naman daw ay gusto niyang marinig ang iba pang bahagi ng kanyang kwento. Tungkol sa Peach Blossom Valley at kung paano daw niya natagpuan ang kayamanan ng demonic sect. Sinabi ng ina ni Lady Soso na mukhang magtatagal ang usapang iyon, kaya maghahanda daw sila ng inumin at pagkain. Natulala ang ating bida at napahawak sa kanyang ulo matapos niya marinig ang mga sinabi ng mga ito. Nang sabihin pa ng ama ni Lady Soso na dahil nagdala daw siya ng isang kilalang bisita ay ilabas daw ang Phoenix Brew. Na nasabi na lang ng ating bida na ano daw ang nangyayari. Dumako naman tayo sa may kuweba. Sinabi ng Lightning Sword na nasa loob ng kulungan ang hinahanap nila. Habang naglalakad sila sa loob ay sinabi pa nito na ang pangalan daw ng lalaking iyon ay Minamoto Hikaru. Noong nakaraang taglagas daw pagkatapos ng 3 araw na labanan, naitaboy daw nila ang 300 Japanese raiders at nahuli ang kanilang pinuno. Ayon sa kanyang mga tauhan, siya ay isang inapo ng isang dating kilalang pamilyang samurai. Nang mapatingin ang ating bida kay Lady Soso nang sabihin ito na ang kanyang apo daw ay may kahusayan sa pagsasalita ng Japanese. Kaya siya ang magiging interpreter. At si Lady Soso ay nakangiting ipinagmamalaki yon. Makikita ang pagdating ng Lightning Sword. At sa harapan nito ang isang lalaking nakakulong na nakaupo at nakakadena. Habang naglalabas ito ng oras sa kanyang katawan, ay bigla itong tumingin. Nagsalita si Siok Bulwon na i-translate daw niya ng eksakto ang kanyang sasabihin. Nasinagot siya ni Lady Soso ng oo daw. Nagsimula nang magsalita ito at nagpakilala na ang pangalan niya ay Siok Bulwon. Na nagtatrabaho bilang isang escort sa Zongyuan. Na gusto niyang bilhin ang kanyang serbisyo sa loob ng 1 buwan. Galit na sinabi nito na watashi no. Nasinigaw pa nito na bakayaro. Nahihiyang sinabi ni Lady Soso na ang sinabi daw nito na siya ay tanga. Sinabi ni Siok Bulwon na kung matagumpay na matapos ang trabaho ay magbibigay daw siya ng sapat na kabayaran at ipagkakaloob ang kanyang kalayaan. Inaprubahan na daw ito ng pinuno ng angkan. Dagdag pa nitong sinabi na kung papayag daw siya ay babayaran niya siya agad ng 2,000 liang at isa pang 2,000 kapag matagumpay na natapos. Nagulat si Lady Soso at napanganga naman ang ating bida nang marinig nila ang inialok nito. Tumingin ng may pagtataka si Lady Soso sa ating bida. Nang mahulaan agad ng ating bida ang iniisip nito ay nasabi niya sa kanyang sarili na huwag daw niya siyang tanungin. Ni kalahati daw nun ay hindi niya natanggap. Naiinis na sinabi ng ating bida na isa lang daw siyang kargador. Pero yung dayuhan daw na yon ay kinuha bilang totoong escort. Nasaktan daw ang kanyang pride. Na may halong pagdududa siyang pinagmamasdan ni Lady Soso. Nakayukong sinabi ni Minamoto Hikaru na watashi wa okoritakaki bushida. Sinabi ni Lady Soso na ang sinabi nito na isa daw siyang marangal na samurai. Hindi niya gagawin ang anumang laban sa kanyang bushido. Sinabi ni Siok Bulwon na yon daw ay isang problema. Kung tatanggihan niya ito, lalo daw silang maantala. Lumapit ang ating bida at sinabi nitong dapat daw ba niya siyang subukang kumbinsihin. Na napatanong si Siok Bulwon na ikaw. Sinabi ng ating bida na kung magtagumpay daw siya ay hayaan niyang kumuha siya ng 2 pang tao. Bayaran sila ng tig-100 liang bawat isa para sa escort mission. At mula daw sa 4,000 liang na ibabayad niya sana sa kanya, ay ibigay niya sa kanya ang 2,000 liang.
Iyon ay kung kukunin niya siya sa halagang 2,000 liang lamang. Napahawak sa kanyang baba si Siok Bulwon at sinabi nito na tinatanggap niya ang kanyang alok. Ngunit kung mabigo daw siya, ang kanyang pagtatrabaho ay palalawigin ng 2 buwan. Maaaring kailangan daw nilang humanap ng ibang dayuhan. Sumagot ang ating bida na sang-ayon daw siya. At sinabi naman ni Seok Bulwon na ayos lang din daw sa kanya yon. Lumapit sa harap ng kulungan ang ating bida at sinabi nito na isalin daw ang bawat salita ng eksakto gaya ng sinabi niya. Nasumagot si Lady Soso na naintindihan daw niya. Napatanong ang ating bida sa kanyang sarili na talaga daw bang pagnanakaw ang kinakaharap ng isang dakilang samurai. Lumapit ito sa kulungan ni Hikaru at pinatranslate nito na magduelo daw sila. Na kung manalo daw siya ay hihilingin niya sa elder na palayain ang lahat ng kanyang mga tauhan na nahuli kasama niya. Na sinabi ng lightning sword sa likod ng ating bida na ayos lang daw sa kanya. Nakatingin lang ito sa ating bida habang nagsasalita na sinabi pa nito na kung matalo daw ito ay kukunin niya ang 2,000 liang at susunod siya sa utos niya ng 1 buwan. Kahit palabag ito sa bushido niya. Para maiwasan ang pinsala bago ang mahalagang misyon ay maglalaban daw sila ng walang sandata. Siguradong hindi naman daw siya walang silbi ng walang espada niya, diba? Ngumiti ito at sinabing babaliin daw niya ang braso ng ating bida sa kung paanong paraan man. 3 araw ang lumipas. Makikitang makatabing magkaupo ang lightning sword at ang ama ni Lady Soso. Samantalang si Lady Soso naman ay sa tabi ni Siok Bulwon na napatanong na paano daw nauwi sa ganoon ang pangyayari. Makikitang may iba pang nandoon upang manood ng duelo. Nakatayong magkaharap ang dalawa ang ating bida at si Minamoto Hikaru. Iniangat nito ang kanyang paa. Pagkatapos ay pumorma na ito ng kanyang kasanayan at sinabing sige, bata. Na ganoon din ang ating bida. At makikita ang dalawa ay nakahanda na. Nang may magsalita na simulan na. At dito na po nagtatapos ang 102 kabanata.